Biglang narinig ni Leon si Dilaw na nagsalita at sinabi nito na dahil natalo siya ng patas ay kailangan niyang tanggapin ang resulta. Tinanong niya ang ating bida kung ano ang gusto nitong makuha at sinabi lang ni Leon na sasabihin na lang daw niya ito mamaya. Wala pa daw kasi siyang maisip sa panahong iyon at pwede naman daw sigurong sa susunod na lang niya ito sabihin kay Dilaw pag alam na niya ang kanyang gusto. Hindi naman makapaniwala doon ang kanyang kalaban pero naisip din nito na wala namang masama sa gusto ng ating bida kaya pumayag na din siya. Habang umaalis sa training hall ay sinabi ni Leon na kahit hindi siya gumamit ng axle ay sobrang sakit pa rin ng kanyang katawan. Bigla namang sumulpot sa harap niya si Chloe at nagcast ng isang healing spell para tulungan ang bida. Nagpasalamat agad si Leon dahil naramdaman agad niya na gumaan ang kanyang pakiramdam at nagpasalamat din dahil siya daw ang kanilang witness sa laban. Maluhaluha namang sinabi nito na hindi niya daw talaga maintindihan ang isip nilang dalawa ni Dilaw. Pero, natutuwa daw siya dahil nanalo na din ito sa wakas at sinabing lumalakas na talaga ang ating bida. Bigla naman itong naging seryoso at sinabing alam daw niya na aalis na ito sa academy. Tinanong naman ni Leon kung paano ito nalaman ni Chloe at sinabi lang nito na kabisado niya ang ugali ng kanyang kaibigan. Nanghingi naman ito ng tawad dahil hindi daw niya ito sinabi sa kanya agad dahil alam niya na pipigilan siya nito. Simula bata pa lang sila ay lagi na daw ginagawa ni Leon ang mga imposibleng bagay at dahil natalo na niya ang number 1 sa academy ay kailangan na nitong umalis. Napakamot na lang doon si Leon dahil hindi daw talaga nito kayang magtago ng sikreto kay Chloe. Bago umalis ang ating bida ay sinabi nito na ayos na siya at pakisuntok na lang daw ni Chloe si Dilaw para sa kanya. Kahit hindi daw nito sabihin sa kanila ay nagulat ito at malamang ay galit na galit dahil sa kanyang pagkatalo. Isang suntok lang daw galing sa kanyang girlfriend ay matatauhan na ito at magiging okay na rin agad. Habang naglalakas palayo si Leon ay tinanong siya ni Chloe kung ano ang kanyang gagawin pag alis niya ng academy. Tinaas lang nito ang kanyang kamay para magpaalam at sinabing hindi na muna niya ito pwedeng sabihin sa kanyang kaibigan sa ngayon. Naintindihan naman ito ni Chloe at pinagdasal na lang na maging ligtas ang ating bida sa kanyang mga gagawin. Nang makalayo na sa babae ay bigla nitong sinabi kay Elsed na lagi daw niyang hinahangad na maging espesyal na tao dati. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para lang malampasan si Dilaw at Chloe. Pero dahil daw kay Elsed ay nawala na ang inggit niya sa kanyang mga kaibigan at ang ugali na lagi niyang kinukumpara sa kanila ang kanyang sarili. Siya daw ang napili ng Holy Sword para maging hero kaya wala nang mas espesyal pa kesa sa kanya sa mundo. Natuwa naman doon ang spirit dahil tama daw ang ganong ugali dahil ang ambisyon ay napaka-importanteng aspeto para maging isang magaling na hero. Bigla naman sinabi sa kanya ni Elsed ang totoo na kay Dilaw dapat talaga siya mapupunta at hindi sa ating bida. Iyon daw kasi ang lehitimong anak ng Clyde Imperial family na si Leon Callum Gladius von Clyde at itinakda siyang maging isang hero 150 years ago pa. Hindi naman nakasagot agad si Leon sa mga sinabi sa kanya ng spirit kaya tinanong siya nito kung nagilty ba siya sa kanyang nalaman. Ngumiti naman ang ating bida at sinabi na bakit naman sasama ang loob niya para sa isang tao na nakukuha ang lahat ng gusto niya at sobrang talentado pa. At isa pa, si Elsed daw mismo ang pumili sa kanya kaya alam daw niya sa kanyang sarili na hindi lang ito basta pagkakataon lang. Kinabukasan ay binigay na ni Leon ang kanyang request para umalis na sa academy at wala naman naging problema. Pagkalabas doon ay hindi na ito makapaghintay dahil pupunta sila Blaine, ang city kung saan nagtitipon-tipon ang mga adventurers. Makalipas ang ilang linggo ay makikita natin na tumatakbo ang ating bida palabas ng isang gubat. Naiyak ito sa sobrang saya dahil sa wakas daw ay nakalabas na siya sa lintik na lugar na iyon. Tanaw na din niya doon ang Blaine at sinabing makakatulog na din siya sa totoong kama pagkatapos ng kalahating buwan. Sinabi naman sa kanya ni Elsed na hindi daw siya dapat magreklamo sa forest na iyon dahil iyon ang naging lugar ng kanyang training. 15 days daw siyang naghirap doon at dahil wala na sila sa academy ay pinagamit na sa kanya ni Elsed ang Holy Sword. Dahil doon ay napansin ni Leon na lumalakas na talaga siya at ibang-iba na siya kung ikukumpara noon bago siya pumasok ng forest. Nakita ni Elsed na sobrang ganado ang ating bida at sinabing kailangan pa nilang mag-hunt ng mga monsters pero pinigilan muna siya ng spirit. Parang isang bowl daw si Leon na hindi pa natatapos gawin at hindi daw ito mabubuo kung puro pagtalo lang ng mga monsters ang kanyang gagawin.
Kahit gaano kadami ang ilagay mo sa isang bowl ay wala itong makukuha kung hindi pa ito tapos gawin kaya tatagas lang dito ang kanyang mga effort. Naintindihan naman ito ni Leon kaya sinabi na sa kanya ni Elcid na dumiretso na agad sila sa city. Makalipas ang ilang oras ay dumating at nakapasok na sila ng walang hirap sa loob dahil sa kanyang Academy ID. Tinanong ni Elcid si Leon kung gusto daw ba muna nitong magpahinga sa isang bahay pero sinabi ni Leon na maghahanap muna siya ng guild na masasalihan. Kahit hindi naman daw sila nagmamadali ay mas okay na kung makasali na siya at maging isang ganap na adventurer. Pumayag naman doon si Elcid at sinabi na iyon na muna ang kanilang magagawa habang hindi pa natatanggal ang kanyang seal. Dahil daw mas maaga ng isang taon bago bumaba ang Holy Sword at pumunta sa hero ay hindi pa nito nagagamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Kabilang sa mga kapangyarihan ni Elcid maliban sa mabibigyan nito ng sobrang lakas ang hero ay pinapabilis niya ang recovery nito na halos maging immortal na daw. Kailangan na maging malakas ni Leon agad para pagdating daw ng panahon ay magamit niya ang buong lakas ng Holy Sword. Nakadating na din siya sa isang guild at makikita natin na natapos na ang kanyang aplikasyon. Sinabi sa kanya ng babae sa harapan na dahil sa recommendation letter na ginawa ng kanyang teacher na si Helmut ay mabilis siyang naaproba pero kailangan muna niyang mag-umpisa sa rank D. Doon daw talaga nag-uumpisa ang mga bagong hunters at ayos sa binasa niyang letter galing sa academy ay alam daw niya na mabilis makakarating sa rank C ang ating bida. Para makapunta naman sa rank B ay kailangan muna ng isang adventurer na ipakita na marunong itong gumamit ng aura at ang A at S ay naman daw ay para lang sa mga piling tao. Sinabi naman ni Elcid na kakaiba na daw ang mga guild sa panahon na iyon. Hindi siya makapaniwala na sama-sama na ang mga wolf, elf, at kung ano-ano pa dahil magkakalaban lang daw sila 300 years ago. Bigla namang tinawag ni Rize ang ating bida at sinabing kailangan muna niyang gumawa ng isang quest para opisyal na siyang tanggapin sa guild. Kailangan daw niyang gawin ang unang quest ng walang reward at ito daw talaga ang ginagawa ng kanilang guild bago tumanggap ng mga bagong adventurer. Wala naman ang nagawa ang ating bida kundi ang tanggapin ito kaya makikita natin na pumunta na siya sa sewer ng city. Nilalabanan ni Leon doon ang mga monsters na mukhang daga at sinabing ngayon lang daw siya nakakita ng ganon. Sinabi naman sa kanya ni Elcid na ang sword technique ng ating bida ay para lang sa one-on-one kaya kailangan niyang bilisin kung gusto niyang matalo ito lahat agad. Wala na daw mas gagandang training pa doon dahil kailangan niyang makalaban ng iba't ibang uri ng monsters at magandang umpisa daw ang mga sewer rat monsters. Madali at mabilis niyang natatalo ang mga ito pero bigla siyang napatigil dahil may kakaiba siyang nakita. Tinanong niya kay Elcid kung bakit napakalaki daw ng daga na nasa dulo at meron pa itong sungay. Sinabi sa kanya ng spirit na ang tawag daw doon ay evolved species. Sila ang mga monsters na nabuhay na ng sobrang tagal o kaya naman ay nag-evolve dahil sa dami na ng napatay. Tinanong naman sa kanya ni Leon kung ano ang mga kailangan niyang gawin para matalo ang monster na iyon. Ang sungay daw ang katibayan na meron siyang special ability at pag mas malaki at mas madami daw ang sungay ay mas lumalakas ang mga ito. Pero, curse daw ang ability ng dagang iyon at malas lang siya dahil hindi gumagana sa Holy Sword ang mga masasamang energy. Bigla na nitong inatake ang ating bida at makikita natin na naglaho lang ang kanyang skill nung damaykit ito sa espada ni Leon. Hindi naman makapaniwala doon ang monster pero wala namang pake doon ang ating bida at tinapos na ang kanyang quest. Nang maubos na ang mga monsters sa sewer ay bumalik na sa guild si Leon at nilapag na niya ang mga buntot ng mga ratmen sa harap ng babae. Hindi naman makapaniwala si Rize sa dami nito dahil 23 kilo ang timbang ng mga buntot at ang ibig sabihin nun ay nakatalo si Leon ng mahigit na 230 na ratmen. Nilagay na din ng ating bida ang sungay ng mga evolved ratmen sa harap ng bantay at tinanong kung pwede din ba niya itong ibenta. Pumayag naman agad si Rize at makalipas ang ilang sandali ay binigay na sa kanya ang 13 silver at 50 na copper. Sinabi nito sa ating bida na sobra siyang napahanga kay Leon dahil siya ang unang tao na nakakuha ng ganun karami sa una nilang quest. Siguro daw ay sobrang galing na niyang gumamit ng aura kahit bata pa siya at maswerte daw ang guild dahil merong sumaling isang magaling na adventurer sa kanila. Napakamot na lang ang ating bida dahil hindi niya maamin na isa lamang siyang baguhan na hindi pa marunong gumamit ng aura. Pinakita na ni Rize sa kanya ang kanyang badge at sinabing opisyal na siyang rank D adventurer ng guild at iyon daw ang badge na nagsisimbolo sa Blaine City.
Napatingin naman doon si Leon at napangiti dahil hindi na daw talaga siya estudyante ng academy at isa ng ganap na adventurer. Bago umalis ang bida ay sinabi sa kanya ng babae na kung meron siyang gustong quest na gawin ay sabihin lang niya ito kay Rize at gagawin daw niya ang lahat ng kanyang makakaya para matulungan si Leon. Pagkalabas ng guild ay nagulat ang ating bida dahil sinabi ni Elsed na pinagkamalan daw siyang isang Holy Knight ni Rize. Ang kinuha daw kasing quest ni Leon ngayon ay hindi masyadong malaki ang bayad at mahirap pang gawin. Simula unang panahon daw ay tinatago na nila ang kanilang mga identity at tumutulong sa iba bago sila maging isang ganap na Holy Knight. Naisip din naman ni Leon na maganda nga ito para sa kanya dahil nakakapag-training na nga siya at naliligtas pa niya ang mga tao sa kanyang paligid. Buti na lang ay gusto niya ang kanyang mga gagawin dahil medyo magtatagal pa kasi siya sa Blaine. Balak lang daw umalis doon ng bida pag nakaabot na siya ng rank B. Hindi na alam ni Leon kung gaano katagal niya iyon maaabot pero bigla siyang pinigil ni Elsed dahil kakayanin daw nila iyon sa loob lang ng 100 araw. Gusto daw sana niyang turuan ng dahan-dahan ang ating bida sa loob ng kalahating taon pero nagbago na daw ang kanyang isip. Hindi daw siya makakapayag na ang sinasanay niya para maging isang hero ay naglilinis lang ng mga sewer para lang lumakas. Kailangan daw nilang lumakas agad at makatalo man lang ng kahit isang dragon. Hindi naman makapaniwala doon si Leon dahil grabe naman daw ang tinaas ng level mula sa daga papunta sa isang dragon. Ngayong alam na daw ng ating bida ang basics ng vision at footwork ay lalo pa siyang lalakas sa mga totoong laban. Pinaliwanag nito na ang isa sa magagandang pribilehiyo ng isang hero ay nakukuha nito ang lakas ng mga monsters na kanyang natatalo. Sa totoo lang daw ay kaya naman talaga itong gawin ng kahit na sino pero tinago ito ng mga nobles dati para sila lang ang makagamit nito. Nawala na ang kaalaman na iyon sa kanilang panahon pero galing si Elsed 300 years ago kaya alam niya ito at iyon ang dahilan kaya gusto niyang tumalo agad ng malalakas na monsters. Pag nasanay na daw siya sa proseso ay kailangan nilang umangat sa mas malakas hanggang maabot nila ang mga dragon. Nabigla naman si Leon dahil hindi daw pala nagbibiro ang spirit nung sinabi nito na kailangan nilang tumalo ng isang dragon. Seryoso daw siya dahil kailangan itong malampasan ni Leon dahil kailangan nilang pumunta sa Titan Mountain Range sa hinaharap. Hindi naman makapaniwala doon ang ating bida dahil kahit daw ang mga dragon ay takot pumunta sa pugad ng mga giants kaya ano naman daw ang kanilang gagawin doon. Hindi daw niya masyadong alam ang detalya pero nandoon daw sa lugar na iyon ang tunay niyang katawan at kailangan nila iyon puntahan. Sinabi naman nito na hindi niya kailangan mag-alala at pagtiwalaan na alang niya ang kanyang Holy Sword. Wala naman ang nagawa si Leon at sinabing hindi pa naman siya nabibigo sa tuwing nagtitiwala siya kay Elsed kaya pumayag na din ito sa kanyang gusto. Pagkapasok niya sa guild ay makikita natin na pinag-uusapan siya ng ibang mga adventurers sa loob. Sumikat kasi siya dahil sa pagtalo niya ng paulit-ulit sa mga ratmen kaya ang bansag sa kanya sa guild ay cat. Binigay na ni Leon ang kanyang mga nakuhang buntot kay Rize at napansin nito na parang kumonti daw ang kanyang nakuha ngayong araw. Sinabi niya na wala daw siya masyadong nakita sa sewer ngayon at pag nakakita daw siya ay tinatakbuhan siya ng mga iyon. Dahil doon ay tinanong ni Leon ang babae kung meron ba siyang pwedeng gawin na ibang quest. Nakahanda naman agad si Rize at nilabas nito ang 4 ng mga quest na pwede niyang gawin agad. Tinignan mabuti ni Leon at Elsed ang mga quest para makita kung ano ang pinakamagandang gawin at napansin nila ang nasa dulo. Binasa itong mabuti ng ating bida at sinabi na sa babae na iyon ang quest na gusto niyang gawin. Ang kanyang kinuha ay ang Rock Slime Subjugation at makikita daw ang mga ito sa ilalim ng lupa malapit sa fortress at dahil kumakain ang mga rock slime ng bato ay kailangan nila ito agad matanggal dahil pwede nitong pahinain ang city walls. Pagkadating sa fortress ay nakita agad siya doon ng isang bantay at tinanong kung siya ba ang tinatawag nilang cat. Kinumpirma naman ito ni Leon at sinabi ng bantay na mahusay daw ang kanyang mga ginagawa at kailangan pa nila ng mga adventurer na kagaya niya. Nasanay na daw ang karamihan ng mga adventurer ngayon na mamuhay lang ng masarap at hindi na nila pinapansin ang mga quest na kagaya ng mga ginagawa ng ating bida na matatagpuan sa madudumi at mahihirap na lugar. Bago pumasok ay sinabi pa nito na pwede niyang bigyan ng reward si Leon kung maganda ang kanyang ipapakitang resulta sa quest. Pagkadating sa loob ay napansin agad ni Leon na kahit hindi siya kasing dumi ng sewer ay masyadong madulas doon kaya mabuti na lang ay marunong na siya ng footwork.
Sinabi naman sa kanya ni Elcid na ito daw ang perpektong lugar para hasain pa ang kanyang footwork pero pinatigil siya ni Leon dahil meron itong naramdaman. Pagtingin niya sa gilid ay nakakita agad siya ng tatlong rock slime doon na gumagapang. Pinagamit naman siya agad ni Elcid ng vision at pagka-activate niya nito ay nakita niya na merong bato na malapit nang tumama sa kanya. Buti naman ay naiwasan ito ng ating bida at tinanong niya kung saan naman iyon nanggaling. Pinaharap siya agad ni Elcid dahil sinusugod na siya ng isang rock slime at inatake naman niya ito agad gamit ang Holy Sword. Tumalbog lang ang kanyang ginawang atake at napangiti na lang dahil iyon daw siguro ang dahilan kung bakit sila tinawag na rock slime. Sinabi sa kanya ni Elcid na kailangan niyang sirain ang core ng isang slime para matalo ito. Pero, sobrang daming maliliit na bato daw ang nakapalibot sa core ng rock slime at iyon ang nagsisilbing armor nito. Iyon daw siguro ang dahilan kung bakit walang kumukuha ng quest na iyon at naluma na lang sa guild. Ang normal na slime ay madaling matatalo ng kahit anong weapon pero ang rock slime ang kabaliktaran nito dahil puno ng maliliit na bato ang loob nito at hindi naabot ng mga sandata ang kanyang core ng ganun kadali. Habang nag-iisip ang ating bida ay bigla siyang inatake ng tatlo ng sabay-sabay. Tumayo lang doon si Leon at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya para masalag ang mga bato na papunta sa kanya. Nakita ni Elcid na medyo nahihirapan ang ating bida kaya tinanong nito kung ano ang kanyang mga nakita sa kanyang vision. Sinabi nito na binabato nila ang mga bato sa 5 metrong layo at tumitigil ito saglit bago umatake ulit. Inisip ni Leon na kung makalapit siya sa slime habang bumebuelo sila ay magkakaroon siya ng pag-asang umatake. Ang problema na lang ay pag nakalapit nga siya ay mahihirapan pa rin siyang sirain ang core nito dahil sa mga maliliit na batong nakakalat sa kanyang katawan. Nag-isip ng mabuti si Leon at sinabi na hindi lang naman hiwa ang pwede niyang gawin. Pwede daw niyang gamitin ang kanyang vision para makita ang panahon na magkakalayo ang mga bato sa loob ng slime at hanapin ang tamang tiyempo para sundutin ito. Pumorma na ang ating bida at hinintay ang kanyang pagkakataon para atakihin ang mga ito. Makikita natin na natalo ni Leon ang unang 2 slime nang walang kahirap-hirap. Habang papunta sa pangatlo ay sinabi sa kanya ni Elcid na nalalaman ng slime ang kanyang lugar dahil sa vibration ng kanyang lakad kaya kailangan daw niyang gaanan ang kanyang mga hakbang gamit ang footwork technique. Nakahanap na ng pagkakataon si Leon para suburin ang natitirang slime pero bigla siyang nakatapak sa isang madulas na tubig. Nakita niya ang mga bato na patungo sa kanya at pinilit ang kanyang katawan para mag-iba ng pwesto at hindi malaglag ng tuluyan. Nakaiwas ang ating bida sa mga ito at agad nang sinugod ang rock slime at madali nang natalo. Habang nililinis ni Leon ang kanyang katawan ay sinabi sa kanya ni Elcid na hindi siguro niya alam ang kanyang ginawa pero mahusay pa rin ito at pinuri niya ang ating bida. Tinanong naman nito Spirit kung ano ang kanyang sinasabi at sinabi nito na ang ginawa daw niya ay ang level 2 nanograms footwork technique. Ang pagbalanse sa isang lugar at ang pagbawas ng ingay at vibration ng galaw ay ang mga basics ng level 2. Ang paggamit daw ng iyon kapaligiran bilang isang kapangyarihan ay ang punto ng footwork technique. Kailangan daw niyang masanay na ibahin ang posisyon ng kanyang katawan ayon sa lugar ng kanyang pinaglalabanan. Hindi daw ito magiging madali dahil ilang taon siyang nasanay na gumalaw sa patag na daan. Sinabi din nito na masasanay din siya kung paulit-ulit nila itong gagawin sa lugar na iyon. Napaisip naman si Leon na napakataas daw pala ng kailangan para matutunan ng mabuti ang footwork technique dahil ganun na ang kailangan gawin at level 2 pa lang daw iyon. Naputol naman ang iniisip ng ating bida dahil sinabi sa kanya ni Elcid na hindi daw niya kailangan iwasan lagi ang mga atake ng mga slime. Hindi naman daw siya mamamatay pag tinamaan siya ng mga ito at kailangan daw niyang sanayin na matamaan ng atake at bawasan ang matatanggap na damage para magamit ito sa totoong mga laban. Nagalit naman ito sa Spirit at sinabing bakit hindi na lang daw niya sabihin na mamatay na lang si Leon. Natigil naman ang kanilang pag-aaway agad dahil napakadaming rock slime na dumating at sinabi lang sa kanya ni Elcid habang tumatakbo sila na ginagawa lang niya iyon para sa ating bida dahil hindi siya pwedeng makontento dahil lalo lang hihirap ang kanyang mga pagdadaanan sa hinaharap.